Good morning, Skin Wonder, My Life Wonders, and human beings out there. So, yes, this is the next day after natin mag-Brazilian products, you know. So, natapos nga tayo ng late night last night, diba, sa pag-a-iron natin ng hair because of the Brazilian products. And, I noticed when I woke up na siguro yung hair natin, hindi natin na-iron ng pino. So, I mean, yung sobrang nipis dapat siguro talaga ng strand or yung group ng strand ng hair natin na kukunin natin para i-iron. Just like kapag nire-reband tayo. But, I didn't. So, I didn't last night, remember. So, medyo makapal yung group of hair na in-iron ko last night. So, I woke up kanina, earlier na. Medyo buwaghag siya and may part here na ewan ko, na-shape siguro nung natulog ako. So, ang ginawa natin, since medyo malamig ang panahon today, in-iron natin siya ulit. Pero ang ginawa ko lang is, dinaanan ko lang yung hair ko ng iron nang hindi ko na siya dinivide into 4, tapos ng walang maninipis na strands, ay ng group of strands, hindi na ganun. So, dinaanan ko na lang talaga siya, as in nakaganyan lang siya, tapos dinadaanan ko lang siya ng iron na ganyan. So, hindi ko na siya na-record, kasi nalimot ko. So, ayun na nga. So, ayan. So, eto siya ngayon. So, I'm hoping na hindi siya madadamage dahil in-iron natin siya ulit. Since last night, I think dapat pinay na natin sa 200 degree Celsius yung ating iron kasi nga malamig naman yung panahon. So, feeling ko dapat ganon para maayos yung pagkaka-iron since hindi ko naman kinuha yung group of hair natin ng manipis talaga para gintiin yung pagkaka-iron. So, ayan, pinay ko ulit siya daanan na ng iron pagkagising ko earlier. Actually, just now. Yeah, mga few minutes lang ago, ginaanan ko siya ng iron. So, ayan siya ngayon. So, I'm hoping na Caraband. I hope na the Brazilian Botox will repair my hair even though I tried to iron it again for the second time today. I mean, for the second time after I used the Brazilian Botox. So, let's see the result tomorrow or on November 20, on November 1, or on November 20, on November 1. What is up with November 21? See, I keep on talking about words that I don't want to say. So, that's it for today. So, see you on November 1 after I wash this. So, babush! Hey, Skin Wonder, My Life Wonders, and human beings out there, good morning, diba? So, hair update lang tayo for today ulit. This is the second day of the Brazilian product. So, hindi pa natin siya nililigo, hindi pa nababanlawan, hindi pa nawawash, hindi pa siya nababasa. So, eto na nga siya. As you can see, it is dry. I don't know what happened here, pero nag-dry siya. So, ayan na nga. Nag-dry na siya and it's fluffy, you know, maalsa siya, nakabuwaghag siya ng more than before after natin siyang i-iron or the day after natin siyang matapos i-iron. So, ayan na nga siya. And I don't know, on this part, meron siyang part here na naka-curve. If you can see it on the camera, ayan. May part yan na naka-curve sa buong hair ko. As in, yung buo. So, meron siyang curve sa likod ng buong part dito sa part na to. I don't know why. But for me kasi, parang it's not supposed to be that buhaghag or kagising mo. Tapos, halimbawa, nagpa-reband or something. Di ba dapat mas manipis siya or what do you call that? Hindi siya buhaghag kasi naiipit siya sa pillow mo. So, wala lang. Ayun lang. Na-share ko lang. Kasi yun yung usual kapag nag-iron ako ng hair or nakapagpa-reband ako nang hindi ko pa inililigo din ng 1 to 2 days. So, parang, Caraband, why? So, ayun na nga. So, hair
update lang tayo for today. So, ayan siya hanggang likod. So, update na lang ulit after, maybe later, after natin ma-wash. So, see you on the next wandering, maybe later, just later. So, babush! Good morning, Skin Wanderer, my life wonders, and human beings out there! Update ulit tayo sa hair natin. So, ayun na nga, naka-shape na siya talaga. Pati yung bangs natin. And I noticed and I actually realized kung ano yung maybe nakakapagpa-shape sa hair natin sa likod. Kasi hindi naman tayo nagpo-ponytail. So, na-realize ko na kung ano yung pwedeng makapagpa-shape sa likod ng hair ko. So, ayun nga yung every time na nagba-body shower ako or yung body lang yung inililigo or yung tinatawag na half bath na hindi binabasa yung hair. So, kino-cover ko lang ng cloth yung buhok ko or ng t-shirt ko. Kaya siguro siya nagkakaroon ng bakat. So, every time na nagba-body shower ako, like nagpariband ako or every morning pagkagising ko, pag hindi pa ako maliligo, nagba-body shower lang muna kasi ako. So, pag rebanded tayo at hindi pa natin pwedeng iligo, ayan yung ginagawa ko. So, ayan na nga yung possible na nakapagpa-shape sa buhok ko. Yung pagko-cover ng hair every time na magba-body shower in the morning or every day habang hindi ko pa pwedeng basain yung buhok ko. So, ayun na nga, diba? So, nailigo na nga natin yung hair natin yan and kailangan na natin siyang i-ponytail into half kasi nga, we're going out, diba? So, it's November 1. So, Gora Bells tayo sa Olongapo City, sa Matari. So, ayan na nga. Kailangan ko siya i-cover kasi nga nakabuwaghag siya and hindi ko siya napatuyo ng maayos. So, ayan na nga. Nakakap tayo para hindi siya maging lion mode. So, ayan na nga nasa Olongapo City sa Matari na tayo. So, medyo video clip lang tayo ng konti. Ayan. What's the view? That's the view. So, ayan na nga. Nakaakyat na tayo sa Kalaklan sa Matari ng Olongapo City. So, hindi na nga natin na-record yung papunta natin si mismong cemetery. And, shoutout naman kay Mayor or sa ating local government na in charge or personnel in charge na nakaisip na pwede na yung mga tricycle na mag-stop mismo sa main gate nitong cemetery ng Kalaklan. So, ayun na nga, diba? Hindi na tayo nakapag-alay lakad papunta. So, less yung hassle, less yung pagod. So, ayun na nga. Shout out! So, ayan, nasa cemetery na tayo. And, ayan yung hairs natin. Ang dry niya pa rin. So, ayun na nga. So, pasintabi naman sa ating butad ching Tommy. Again. So, ayan na nga, diba? So, it's 2:56 in the afternoon. So, wala pang masyadong tao or maybe may mga nauna nang nagpunta before November 1 or maybe gabi na sila pupunta or yung wala nang masyadong araw or init. So, ayan na nga, hindi na tayo masyadong nag-video recording and that's Kuya DJ. So, ayan, hanggang detail na lang and that's Ate Shay. So, ayan, diba? So, hindi na tayo nag-video recording the whole time na nasa cemetery kami. So, ayan na nga, nakasakay na ulit tayo sa bus going back home. So, ayan pa rin, chine-check pa rin natin yung hair natin. So, ayan, nakauwi na tayo sa house at ayan yung shape ng ating cup and ng ating chuk-chak. So, ayan po yung hair natin. So, hindi siya buwaghag, pero ayan, naka-shape yung chuk-chak and cup natin. So, maybe mas effective yung ginamit natin na Brazilian Botox if ang ginamit natin pang tuyo sa buhok natin is hair dryer or yung blower. So, ayun na nga, and maybe hindi magkakaroon ng mga bakat-bakat kung less yung pag-ipit natin sa buhok natin habang hindi pa natin nababanlawan yung buhok natin after natin gamitin yung product. So, Skin Wanderer, my life wanderers, and human beings out there, see you on the next wandering.